Ayan, magandang buhay mga idol. Papakita ko sa inyo yung aking mga 45 days. So bali 30 days na to at naka-ready na tayo ngayon magkatay. At dito nakabukod na yung aking kakatayin. Ito mga to. So hindi ko na siya tinimbang, pero sa tingin ko hindi naman bababa ng mga 1 kilot kalahati ang isa. So hindi ko na siya binigyan ng pagkain, hinilagyan ko ng partisyon para hindi na makaliban, kasi ito mga ito ititira ko muna kasi hindi natin kaya yung pagsabayin lahat katayin, pero pwede na rin itong katayin. Eksakto 30 days mga idol. Ngayon dumating to sa amin ay June 15, so ngayon ay July 15, so 30 days na sila. So pinakamababa siguro dyan mga 1.5. Mainit ngayon at sila ay aking pinatutukan ng electric fan. So dito lang sa likod ng aking bahay. So yan yung electric fan nga pala. Then naka-ready na yung aking mga gagamitin sa pagkatay mamaya. So nagyakon tayo ng ng kaldero na malaki. Then itong gulong na to, pagkatapos ko siyang katayin, yung lilian, yung manok, diyan ko siya ilalagay para kahit kumalapag hindi siya tatalsik sa sa mga gilid-gilid, no? So ito nga pala yung yung paglalagyan natin sa kanila bago sila lilian. So diyan yung pinakang nila, yung huling buhay sa dalawang bote ng Wilkins na yan. So sushoot natin dito, din yung ulo dito na natin siya lilian, tas isasahuri lang natin yung dugo, mapapakinabangan ba yung dugo eh. So ito nga pala yung style ng aking ng backyard, itong tubo na to, galing siya dito kasi ito may silong yan. Ayan, dilinisan ko pa yan. So lagi natin dilinisan siya para yung kanyang dumi, yung mga ipot ng ating manok. So dito siya pupunta sa tulo. Actually hinukay ko yan. Ang hukay nito ay hanggang tuhod. So nilalagyan lang natin ng ipa o talyapis, yung tawag dito sa amin. Ito naman, so ganun din. Pag buwabagsak yung ipot nila magat hapon, tinatabunan ko siya ng talyapis para hindi sila masyadong maamoy. So ganun lang ang ating pamamaraan. Marami nga pala dito sa amin talyapis kasi may mga bayuhan dito, kaya hindi problema yung talyapis. So lang siya, 52 heads yung aking 45 days na ilagaan. Kaya lang nabawasan siya ng 7, 7 yung nabawas. Pero doon sa aking binilhan, binigyan naman ako ng pinalta naman ng 7 nung ako kumuha ng pangalawa. Pakita ko nga pala sa inyo yung dito sa likod. Yaps. So ito yun. So, madalang naman ang ipot kasi kaninang umaga naglagay ako. Ito yung ating talyapis. Yan. May hinahalak lang, ihiwalay ko na yung ibang lilipat ko na, transfer ko na sa kabila yung hindi hinahalak. Ayan, naka-ready na. Nag-iintay na lang ng ating naghihintay lang ako ng aking kasama kasi 14 piraso yung aking kakatayin. Suka ko lang mag-isa, hindi ko makakaya ng mga ilang oras lang to. So maya maya lang mag-ready na ako, magpapaapoy na ako. So dito sa ating kaldero malaki. So sa tubig naman okay naman, salamat naman at na okay ang supply ng tubig namin din sa aming barangay. So ganyan lang mga idol yung setup ng aking kulungan. First time ko itong mag-alaga at sa tingin ko naman mukhang okay naman siya. Ang naging problema ko lang nito ay yung panahon ngayon. Tapos ako nag-aaral lang din ako sa YouTube, nanonood ako paano mga style yung gagawin sa mga sisiw. So kinukuha ko yung idea talaga na sa tingin ko maganda. Ipapakita ko sa inyo yung aking second batch na sisiw. So ito lang nga pala yung aking second batch na mga sisiw mga idol.
So ayan, medyo nainitan sila. Mas okay yan para madaling matuyo yung mga ipot nila. Ayan, oh. So nasa 40 piraso. So, ano lang yan, isang linggo na ngayon. Kasi kinuha ko yan Lunes din eh. Yan yung Lunes. Martes. Bali 8 days na pala sila. Naglik yan. Kailangan medyo habugin natin para makaisip silang kumain, uminom. So ganun lang. Hindi kaya, may kasama nga palang ano yan, native na sisiw. Ayan o. Nakita ko kasi dun sa ilalim ng batuhan yung iniwan ng kanyang nanay, kaya sinama ko na siya dyan, baka sakali makasurvive. Ayan, okay mga idol, maraming salamat sa inyong panonood. So ayan nga pala, dalawang gulong na gamit na para sa pagkinatay ni Lian. Dyan ilalagay bago mamatay, para kahit magpagkakawag-kawag sila dyan, hindi kakalat yung mga dugo-dugo. Yan, pwede na rin katayin lahat yan eh. Siguro baka bukas yan. Ito paninda namin para bukas, kasi meron kami pwesto sa palengke. So pag naglilinis ako niyan, itong nasa binubuhusan ko lang siya. Ito lang. Kailangan natin buhusan every 2 hours para hindi makaporma yung mga bakterya. Then pupunta ron sa aking hinukay, tapos tatakpan ko lang siya ng uhot, yung talyapis ng palay. So thank you mga idol. Bye bye.